Nagkaroon ng 2+2 meeting ang Japan at Pilipinas. Ngunit bago ito matuloy, mayroon munang naganap na pagpupulong ang mga defense at foreign minister ng Japan at Pilipinas. Ang naganap na pulong ay tumagal ng halos 2 oras. Ang karamihan sa detalye ng RAA o Reciprocal Access Agreement ay pinlansya sa nasabing 2+2 meetings. Ang pag-uumpisa ng negosasyon ay simula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon. Pagpapalakas sa maritime at air domain awareness ang napagkasunduan ng Japan at Pinas. Kasama din ang mga like-minded countries. Napag-usapan din na sa pamamagitan ng mga exercises, cooperation, mga equipment at makabagong teknolohiya ay madedevelop ang defense capability at ang pag-promote sa cooperability ng AFP at ng Japan sa self-defense forces nito. Gawa umano ng RAA at 2+2 meeting. Maaari na umanong maituring na nasa pinakamataas na antas na umano ang alyansa ng Pinas at Japan. Ayon kay Japanese Defense Kihara Minoru, ang kasunduan umano ay matatawag na groundbreaking at nagbigay rin siya ng garansya ng mas malakas na suporta sa Pilipinas pagdating sa mga makabagong gamit kagaya na lamang ng Japan-made air surveillance radars. Ayon pa sa kanya, labis din umanong nababahala ang Japan sa paulit-ulit na aksyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan labag umano ito sa international law at isa itong delikadong aksyon. Samantala, ayon naman kay Japanese Foreign Minister Kamikawa Yoko, dapat umanong asahan na mas titindi pa ang pagkakaisa ng Japan at Pilipinas pagdating sa pagpapalakas ng defense cooperation. Ayon naman kay Secretary Teodoro, ito umano ay halos pareho sa BFA na mayroon ng Pilipinas sa Amerika at Australia maliban sa ilang probisyon. Kabilang dito ay kung sino man ang may jurisdiction sa isang sundalo ng Japan o sundalo ng Pilipinas. Kung sakaling nakagawa ng krimen ang isang sundalo ng Pinas o Japan, ang batas umano ng bansa kung saan nangyari ang nagawang krimen ang paiiralin. Gawa naman ng kasunduan, tinanong ang gobyerno ng Pinas kung posible rin bang magkaroon ang Japan at Pilipinas ng Mutual Defense Treaty at maging ang pagpapahintulot ng Pinas sa EDCA sites para sa Japan. Tungkol sa bagay na ito, wala pa umano ito sa usapan ngayon. Dagdag pa dito ang ipinangako ng Japan na pagde-deliver ng 5 malalaking Coast Guard ships sa Pilipinas na galing sa Japan. Sa ibang balita naman, nagpahayag ang Philippine Army na hanggat hindi pa natutupad ang layunin ng mid-range missile ng US ay hindi pa ito aalisin sa Pinas. Ang sinasabing layunin nito ay ang mga pagsasanay kung saan gusto pang ma-maximize ng mga sundalo ang potensyal ng mid-range capability missile system na ito. Isang source din ang nagpahayag na ang sinasabing armas na ito ay nakita sa Ilocos Norte. Ang nasabing armas din ay ginamit sa isang military training at ito ay ang Salaknib 2024. Ang armas na ito ng US ay mainit sa mata ng Russia at China. Ang maaaring dahilan ay may kakayahan kasi itong gumamit ng Tomahawk at SM-6 missile. Ang SM-6 missile ay may kakayahan na dumipensa at sumupil ng 3 uri ng banta. May kakayahan itong magsagawa ng anti-warfare, anti-surface warfare, at ballistic missile defense. Kilala rin ang SM-6 sa tawag na 3-in-1 na hango naman sa 3 kakayahan nito. Sa madaling salita, pinagsama-sama ng US ang mga pinakamahusay na teknolohiya sa isang missile na magagamit din sa isang sandata. Mayroon din umanong nagsasabi na hindi kaya ng Amerika na pigilin ang hypersonic missile ng China. Ngunit ayon sa isang source, ang kakayahan umano ng SM-6 ay isang game changer kung saan may kakayahan umano ito na talunin ang incoming hypersonic glide missile. Ipinapakita lang nito ang dahilan kung bakit mainit sa mata ng China at Russia ang armas na ito ng Pinas na nagmula sa Amerika. Nauna naman ditong sinabi ng Commanding General ng Amerika ng Army Pacific na si General Charles Flynn noong 2023 na maglalagay ang US ng Typhoon Strategic Mid-Range Fire System sa Pacific Region ngayong taon. Kaya naman, hindi na dapat ito ikabahala o ikasorpresa ng mga bansang di hamak na mas malakas kaysa sa Pinas.
gawa ng sinabi rin na ito ay for training lamang at ito ay defensive in nature. Sa isang pagbabahagi naman ng isang source, ang BrahMos missile base ng Pinas ay nakaharap sa West Philippine Sea. Samantala, ang bagong barkong pandigma ng Pinas na pinakamalakas sa kasalukuyan ay ipinakita at ibinida ng South Korea. Inaasahang darating ang nasabing barko sa 2025. Alam nyo ba, pasekretong pinapadala ng Russia ang kanilang mga warship malapit sa Amerika? Ano ang gagawin mo kung marinig mong may mga warships ng Russia na paparating sa Caribbean? Hindi na ito isang imaginary scenario, nangyayari na ito. Sa simula ng June, sinabi ni President Vladimir Putin ng Russia na magpapadala siya ng ilang warships malapit sa Amerika para sa war games. Hindi ito unang beses na pumunta ang Russia sa Western Water. Noong 2016, dumaan sila sa English Channel papuntang Syria kahit binabantayan sila ng British. Technically, nasa international waters pa rin ng Russia at kailangan nilang dumaan malapit sa UK para makarating sa destination nila. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Hindi lang papunta ang warships ng Russia sa ibang bansa. Mananatili sila sa Caribbean bilang warning sa United States. Kung patuloy na makikialam ang US sa Ukraine War, ito ang magiging resulta. Maraming tanong ang lumalabas dito. Bakit ngayon ginagawa ng Russia ang war games? Paano magre-respond ang US? At paano maaapektuhan ang ibang bansa dahil sa presence ng Russia malapit sa Amerika? Sasagutin natin ang mga tanong na ito mamaya. Pero una, alamin natin kung ano ang magiging itsura ng war games ng Russia sa Caribbean. Nagbigay ng info ang Eurasian Times noong June 6 tungkol sa sinabi ng isang senior US official. Ayon sa opisyal, plano ng Russia na magpadala ng ilang barko kasama ang isang nuclear submarine sa Caribbean para sa games. Posible ring may kasamang air support ang mga barko, pero hindi pa sure. Magkakaroon ng port calls sa Cuba at Venezuela. Sabi ng US official, bilang bahagi ng regular na military exercises ng Russia, inaasahan namin na ngayong summer ay mas mataas ang naval at air activity malapit sa US. Magtatapos ito sa isang global Russian naval exercise ngayong fall. Hindi opisyal na sinabi ng Russia sa US ang plano nila na magpadala ng warships sa Caribbean. Ang hakbang na ito ay dahil sa tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalo na't patuloy ang suporta ng Amerika sa Ukraine. Sinasabi ng US official na ito ay pagpapakita ng Russia na kaya pa rin nilang mag-project ng global power. Tungkol sa kung ano ang ipapadala ng Russia, may sagot ang Cuba. Ang US na sinusubaybayan ang mga galaw ng Russia ay nagsabi na ilang warships kasama ang support vessels ang paparating. Maaaring samahan ito ng isang nuclear submarine at aerial training operations. Kinumpirma ng Cuba na may 4 na Russian ships ang kasali sa exercises. Ang frigate Admiral Gorshkov, ang nuclear submarine Kazan, ang oil tanker Pashin, at ang salvage tugboat Nikolai Chaikar. Ang Admiral Gorshkov ay isang bagong frigate ng Russia, commissioned noong 2018 at kayang magsagawa ng maraming misyon. Ang exercises ay magaganap sa international waters. Marahil ito ang dahilan kung bakit hindi opisyal na ipinaalam ng Russia sa US. Hindi nila kailangan dahil nasa international waters ito. Pero karaniwan na para sa isang bansa na ipaalam ang ganitong activities para maiwasan ang miscalculations. Ang tanong ngayon, paano magre-respond ang US sa paglapit ng Russian warships? Ang totoo, wala talagang magiging significant na response. Sabi ng US official na ito ay routine naval activity at hindi sila nababahala. Titigil lang pansamantala ang warships sa Caribbean bago bumalik sa Moscow pagkatapos ng summer. Ang maliit na bilang ng warships ay hindi aatake sa mainland ng Amerika. Sinasabi ng US na hindi nila nakikita si Putin bilang isang naval threat kahit pa magpadala siya ng maraming barko. Pagkatapos ng lahat, nakita ng US na nawala ng Russia ang halos 1/3 ng kanilang Black Sea Fleet sa Ukraine War laban sa isang bansa na halos walang functional navy. Ipinapakita rin ng US na may kaakibat na gastos ang ganitong operasyon.
Ipinapahiwatig nila na ang maliit na pagpapakita ng agresyon na ito ay tanda lang na sinusubukan ng Russia na ipakita na kaya pa rin nilang magsagawa ng deployments kahit na tumatanda na ang kanilang fleet. Dagdag pa, hindi ito ang unang beses na nagpadala ang Russia ng ships malapit sa teritoryo ng Amerika. Noong naglayag ang Russian Navy malapit sa UK at France, parehong kaalyado ng US at mga miyembro ng NATO. May obligasyon ang Amerika sa ilalim ng Article 5 ng NATO Charter na suportahan sila kung sakaling atakihin ng Russia. Sinabi ng Eurasian Times na nagsagawa rin ng Russia ng naval drills para protektahan ang kanilang Arctic territory habang tumitindi ang Ukraine War. Naglagay ito ng ilang barko ng Moscow malapit sa Alaska at isa pang kaalyado ng Amerika ang Canada. Noong 2022, nagsagawa ang Russia ng iba pang military drills, kasama na ang isa sa Mediterranean Sea na nagdala sa kanila malapit sa ilang kaalyado ng Amerika. Isang joint war games kasama ang Venezuela na katulad ng kanilang plano ngayong summer at naval drills sa baybayin ng Siberia na malapit sa Alaska. Ibig sabihin, hindi na bago ito para sa US. Bukod pa rito, hindi rin bago sa US ang magsagawa ng naval drills malapit sa kanilang mga potensyal na kaaway. Isa sa mga ito ay nakaschedule ngayong June. Ang military exercise na iyon ay kasama ang US at 19 sa kanilang mga NATO allies na magdadala ng 50 na barko, 85 aircraft at humigit kumulang 9,000 na tao sa isang drill na nagpapakita kung gaano kahusay ang koordinasyon ng puwersa ng NATO. At lahat ng ito ay magaganap sa Baltic Sea, sa mismong pintuan ng Russia. Kaya ang war games ng Russia sa Caribbean ay parang tit for tat lang sa US, kaya hindi gaanong nababahala ang mga opisyal ng Amerika tungkol dito. Pero susubaybayan pa rin nila ang lahat ng nangyayari habang nasa pintuan ng Amerika ang Russia. Gusto nilang malaman kung ang war games ay nagbibigay ng anumang pahiwatig kung paano maaaring lumapit ang Russia sa isang hinaharap na naval operation sa Caribbean. Kaya't ang pagpapadala ng Russia ng mga naval assets sa tubig na katabi ng US ay hindi na bago. Pero may tanong pa tayong hindi nasasagot. Bakit ngayon? Sa kabila ng malalim na pagkakasangkot ng Russia sa Ukraine War, bakit sila naglalaan ng mga resources para sa war games? Bahagi ng dahilan ay para ipakita ang kanilang kapangyarihan. Mula sa simula ng Ukraine War, napilitang manood si Putin habang maraming kanlurang bansa, lalo na ang US, ay nagpadala ng pera at kagamitan sa Ukraine. Ayon sa Council on Foreign Relations o CFR, ang Ukraine ay naging pangunahing tumatanggap ng American foreign aid mula nang magsimula ang digmaan ni Putin. Nagbigay ang US ng kabuuang $175 billion sa foreign aid. Hindi lahat ng perang iyon ay direktang napunta sa Ukraine. Mga $107 billion ang inilaan para tulungan ang gobyerno ng bansa, habang ang natitirang $68 billion ay para sa iba't ibang aktibidad ng Amerika na may kaugnayan sa digmaan at pagsuporta sa ibang bansa na naapektuhan ng pagsalakay ni Putin. Sa $107 billion na direktang napunta sa Ukraine, $69.8 billion lang ang napunta sa anyo ng mga armas at kagamitang militar. Ang iba pang $32.2 billion ay tinawag ng CFR na budget support sa Ukraine na tumutulong sa gobyerno ng bansa na patakbuhin ang Ukraine. Halos $3 billion ang na-invest sa humanitarian aid. Lahat ng tulong na ito ay sapat na dahilan para magalit si Putin. Maaaring sapat na rin ito para kumbinsihin siyang magsagawa ng war games, lalo na't noong April 2024, nagpadala pa ang Amerika ng karagdagang $60 billion na tulong. May isa pang dahilan kung bakit nagpapakita ng kapangyarihan si Putin. Pinayagan ng US ang Ukraine na gamitin ang mga armas na ibinibigay nila sa teritoryo ng Russia. Sa karamihan ng digmaan, nagbigay ang US ng kagamitang militar sa Ukraine sa kondisyong gagamitin lamang ang mga armas ng Amerika para ipagtanggol ang sarili. Ibig sabihin, hindi dapat atakihin ang mga posisyon ng Russia sa loob ng teritoryo ng Russia. Nagbago na ito.
Noong May 31, 2024, iniulat ng CBS News na inalis ni President Joe Biden ang pagbabawal sa Ukraine na gumamit ng mga armas ng Amerika sa loob ng Russia. Ang hakbang na ito ay kasunod ng ilang NATO countries, kabilang ang Britain, na gumawa rin ng parehong hakbang. Ang balitang iyon ay isang malaking dagok kay Putin. Bago ang anunsyo noong May, malaya siyang umatake sa Ukraine nang hindi nag-aalala tungkol sa anumang ganti sa kanyang sariling lupa. Ngayon, magagamit na ng Ukraine ang kanilang mga armas para atakihin mismo ang Russia. Pero may ilang kondisyon. Ang pahintulot ng Amerika ay hindi ganap. Sinasabi na ang weapon ng Amerika ay pwedeng gamitin malapit sa rehiyon ng Kharkiv na 19 miles lang mula sa hangganan ng Ukraine at Russia. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng Ukraine ang mga weapon nila para atakihin ang mga Russian troops at artillery na nagtitipon sa kabilang panig ng hangganan para maiwasan ang pagpasok nila sa Kharkiv. Nang tanungin kung pwede itong gamitin laban sa mga eroplanong Russian, sinabi ng opisyal, "Hindi namin sinabi sa kanila na hindi pwedeng pabagsakin ang Russian airplane sa Russian land kung papunta ito para atakihin sila." Matalino tong sagot. Pinapayagan nito ang US na sabihin na ginagamit ng Ukraine ang American weapons bilang self-defense. Pero ngayon, may twist na preemptive strike kaysa reactionary. Klaro ang mensahe ng Amerika. Hindi ito mangyayari kung hindi naghahanda ng pag-atake ang Russia. Baka iniisip ni Putin na ang pahintulot ng Amerika na gamitin ang weapon nila sa Russian land ay simula pa lang. Kung pwedeng atakihin ng Ukraine ang mga lugar malapit sa hangganan, baka hindi magtagal ay aatakihin na rin nila ang mas malalim na parte ng Russia. Kaya nagpapakita ng lakas si Putin. Sa pamamagitan ng war games sa Caribbean, pinapakita niya na kaya niyang magpadala ng bahagi ng Navy niya malapit sa Amerika at naiisip na niya ito ngayon. Babala ito, itigil ang pagsuporta sa Ukraine o ang drill na ito ay magiging una sa marami malapit sa teritoryo ninyo. Pero hindi magpapadala ang US sa pressure na to, lalo na sa mga komento nila tungkol sa pagtanda ng Navy ng Russia at ang katotohanan na hindi banta ang mga barko at submarines na ipinapadala ng Russia. Pero ang pagpapakita ng kapangyarihan ng Russia ang layunin nila. Nabanggit natin na bibisita ang mga barko ng Russia sa Cuba at Venezuela para sa war games. Simulan natin sa Cuba. Isang araw matapos isiwalat ng US ang plano ng Russia na magsagawa ng war games, naglabas ng pahayag ang Foreign Ministry ng Cuba. Sinabi nila na 4 na barko ang kasama sa drill at dadaan ito sa Havana mula June 12 hanggang June 17. Wala sa mga ito ang may nuclear weapons. Ipinapakita nito kung gaano ka-tense ang sitwasyon at hindi banta ang drill sa rehiyon. Maglalatag pa nga ng red carpet ang Cuba para sa mga barko ng Russia at magkakaroon ng artillery battle bilang pagsalubong sa pagdating ng mga Russian ships. Nakakabahala ito para sa US dahil indikasyon ito ng pagtibay ng muling pagkakaibigan ng Russia at Cuba. Noong Cold War, nagkaroon ng Cuban Missile Crisis dahil sa pagtatayo ng Soviet Union ng mga nuclear missile sites sa Cuba. Bumagsak ang samahan nila noong 1990s pero ngayon muling lumalakas. Ayon sa CBS News, bumalik ang Russia na may malaking pangako at naging bukas ang Cuba. Halimbawa, nangako ang Russia ng emergency wheat donations at mas magandang deal sa gasolina para sa Cuba. Mahalaga ito dahil sa krisis sa pagkain sa Cuba. Ang pagdating ng Russian wheat ay makakatulong para masolusyonan ang krisis habang pinalalawak ni Putin ang impluwensya sa Cuba. Pero hindi lang tungkol sa wheat at gasolina ang relasyon nila. Noong November 2023, nagmeeting ang Deputy Prime Minister ng Russia na si Dmitry Hinashenko at Ricardo Cabrises, Vice President ng Council of Ministers ng Republic of Cuba. Napag-usapan nila ang bilateral trade agreements, humanitarian aid at ekonomiya ng bawat bansa, kasama rin sa usapan ang turismo. Ayon sa Russian government, 60,000 Russians ang nagbiyahe sa Cuba sa unang 6 na buwan ng 2023. Dahil dito, gusto ng Russian Ministry of Transport na dagdagan ng flights papuntang Cuba bago matapos ang 2023.
Ang pinaka-headline mula sa meeting ay ang pag-sign ng programa para sa trade at economic cooperation na magtatagal hanggang 2030. Balikan natin ang report ng CBS noong July 2023 na tila nagkatotoo. Ayon sa mga nagmamasid sa Cuba, dapat maghanda sa pagdating ng mas maraming Russian naval ships sa Havana, pati na rin ang posibilidad ng mga Russian long-range bombers na lilipad sa east coast ng US at lalapag sa Cuba. Ibig sabihin, maghanda sa kung ano ang nangyayari ngayon halos isang taon matapos mailathala ang report na iyon. Ano ang ibig sabihin ng mas malapit na relasyon para sa US sa mahabang panahon? Ayon kay Chris Simmons, dating miyembro ng Defense Intelligence Agency o DIA, hindi ibig sabihin nito na babalik tayo sa Cold War days, pero maraming taktika ang babalik. Partikular, ang Cuba ay may isa sa pinakamahusay na on-the-ground spy operations. Mahalaga ito sa Russia. Maaari nilang tanungin ang mga Cubano, ano ang ginagawa ng US Special Operations Community sa lugar na ito? At may sagot ang Cuba, masamang balita ito para sa US. Hindi lang ang mas malalim na ugnayan ng Russia sa Cuba ang posibleng magdulot ng mas maraming impormasyon na papasok sa Moscow, kundi nangangahulugan din ito na may base ang Russia na hindi kalayuan sa American mainland. Hindi ibig sabihin nito na aatake ang Russia mula sa Cuba. Masyado itong delikado maliban na lang kung ito'y bahagi ng isang malaking digmaan. Pero ang pagkakaroon ng malakas na relasyon na kaya nilang magsanib puwersa sa military drills at training operations ay nagpapadala ng mensahe sa US. May mga kakampi kami at isa na rito ay halos nasa tabi nyo na. Tapos, nandyan din ang Venezuela. Hindi kasing lalim ng ugnayan ng Russia sa Cuba ang relasyon nito sa Venezuela, pero walang duda na lumalakas ito sa mga nakaraang taon dahil sa isang pangunahing dahilan ay ang langis. Ayon sa ulat, noong October 2023, inaasahan ng Russia na bibisita si President Nicolas Maduro ng Venezuela sa Moscow. Bagamat hindi pa ito nangyayari, sinabi ng Kremlin noong April 2024 na nakaplano pa rin ito. Ngunit ang dahilan sa likod ng ganitong pagbisita ay nagpapakita kung bakit titigil ang mga barkong pandigma ng Russia sa Venezuela. Sa madaling salita, ang Venezuela ay tahanan ng pinakamalaking proven oil reserves sa mundo, habang ang Russia ang pangalawang pinakamalaking oil exporter. Ang pagkakaroon ng relasyon ay malaking plus para sa Russia. Ayon kay Deputy Prime Minister Alexander Novak, inilarawan ni Novak ang Venezuela bilang isang pangunahing partner ng Russia sa Latin America at binanggit na ang kanilang pagsisikap na palalimin ang ugnayan ay lalo pang mahalaga sa konteksto ng mga pagsubok ng mga kanlurang bansa na gamitin ang demand para sa energy resources bilang instrumento ng political pressure. Malamang na tinutukoy niya ang mabibigat na sanctions sa oil trading na ipinataw sa Russia dahil sa Ukraine War. Ipinahihiwatig din ng mga komento ni Novak na nais ng Russia na magkaroon ng impluensya sa pinakamalaking oil reserves sa mundo. Ang pagpapalapit sa Venezuela ay maaaring magbigay daan dito. Marahil ito ang dahilan kung bakit sinusuportahan din ng Russia ang BRICS Economic Alliance. Ang 10 miyembrong grupo na kasama ang Russia ay binubuo ng ilang non-Western countries na nagtutulungan sa mga larangan ng economic policy. Ang maluwag na layunin nito ay magtatag ng mas malakas na economic ties sa pagitan ng mga miyembro, na may pangalawang layunin na bawasan ang impluensya ng kanluran sa global geopolitics at economic issues. Kaya nais ng Russia na isama ang Venezuela sa grupo. Ang paggawa nito ay magbibigay daan na magkaroon ng direktang impluensya sa mga bansa sa South America. Mahalagang banggitin na sinusuportahan ng Venezuela ang Russia sa Ukraine War. Ayon sa Venezuela Analysis, na naglabas ng ulat noong February 2024, naganap ang isang pulong sa pagitan ni President Maduro at Russia's Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov. Sa pulong na naganap sa Miraflores Palace ni Maduro, sinabi ng Venezuelan President na sinusuportahan ng kanyang bansa ang Russia sa laban nito kontra sa mga Nazi. Ito ay kaakibat ng pahayag ni Putin na ang kanyang pagsalakay sa Ukraine ay bahagi ng paglaban sa malakas na presensya ng Nazi sa bansa. Bilang tugon,
Binanggit ni Lavrov na alam ng Russia ang kagustuhan ng Venezuela na sumali sa BRICS. Dagdag pa ni Lavrov, bilang chair ng asosasyon ngayong taon, tutulong ang Russia sa pagsasakatuparan nito. Parehong may nakukuha ang dalawang panig sa pagpapatibay ng relasyon. Para sa Venezuela, ang pagtatayo ng ugnayan sa Russia ay pagkakataon na sumali sa BRICS at isang posibleng outlet para maipamahagi ang kanilang oil reserves sa buong mundo. Para naman sa Russia, ito ay pagkakataon na maimpluwensyahan kung paano gagamitin ang mga oil reserves na iyon habang pinapatibay ang ugnayan sa isa pang bansa na malapit sa Estados Unidos tulad ng sa Cuba. Kung hindi mag-iingat ang US, ang pagtrabaho ng Russia sa Latin America ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng ilang bansa na handang makipagtulungan sa Russia upang bawasan ang geopolitics na posisyon ng Amerika. Marahil ito ang tunay na banta na dala ng war games ng Russia sa US. Hindi ang mga barko mismo ang magdudulot ng problema. Kakaunti ang mga ito at masyadong mahina upang magdulot ng banta sa Navy ng Amerika. Pero ang kahulugan ng kanilang pagdaong sa Cuba at Venezuela, mas nakakatakot iyon dahil ipinapakita nito na sinusubukan ng Russia na palakasin ang impluensya nito sa paligid ng Amerika. Pamilyar na taktika ito para sa US. May 750 military bases ito sa 80 na bansa. Lahat dinisenyo upang palakasin ang mga relasyon at magbigay ng mata at tenga sa mga lugar na hindi nila maaabot kung hindi. Ang Summer War Games ng Russia ay maaaring pagpapakita ng lakas. Pero ito rin ay indikasyon na naghahanap ang Moscow ng mga paraan upang magtayo ng katulad na relasyon sa mga bansang hindi pa saklaw ng Amerika. May ilang tanong pa tayong natitira. Ano sa palagay nyo ang Summer War Games exercises ng Russia? Tama ba ang US na hindi ito ituring na banta? O nagtatago lang ba ito ng katotohanang binabantayan nila ng mabuti ang mga laro at kung ano ang mangyayari pagkatapos? Ano nga kaya ang maaaring mangyari base sa mga ito? Ibahagi ang inyong opinion sa comments. May maishishare nga ako sa inyo na 10 legit loan application na talagang mabilis tayo ma-approve. Next natin ay sa GCash. Yan kung madalas kayong gumamit ng GCash. Meron sila ditong 3 na ino-offer, which is G-Loan, G-Credit, at saka G-Gives. So kung cash naman ang gusto nyo dito, ay mag-G-Loan kayo. Dahil ang ilo-loan nyo dito ay mapupunta sa may GCash wallet nyo. At pwede nyo na rin i-withdraw or ipa-cash out sa kahit na saang tindahan. Payable din siya up to 12 months. Make sure lang na hindi ka magpapalit ng bayad mo sa kanila. At sa may G-Gives naman, pwedeng-pwede dito ang pagbabayad nga sa may bills. Pwedeng-pwede ito sa mga bills nyo. Pero bago ka ma-qualify dito, dapat ay mataas na ang G-score nyo. Yung G-score nyo, i-check nyo na. Baka meron na kayong offer sa G-Loan. Ang next naman ay sa G-Gives. Yan, napakaliit lang din ng interest dito. Kaya talagang the best tong 3 na to sa may GCash. Ang next naman natin ay ang Mr. Cash. Ito, recommended ko talaga ito. Maliit din na kinakaltas nila sa loan. For example, dito, ang iniloan nyo is 1,500 pesos. Ang matatanggap nyo na lang is 1,365 pesos. Napakaliit lang na makakaltas. Kaya good sa akin ito. Ang maganda pa dito, after 30 days pa ang repayment. At goods na goods din ito for emergency purposes. Dahil ang bilis din ng disbursement ng mga ilo-loan natin, papunta pa sa GCash natin.